I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer, but I am answering. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Imagined myself cutting his head. Ang isa pang naging batayan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ay ang mga akusasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko at ng mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagkakasangkot sa maling paggamit ng mga confidential funds na napunta sa kanyang dalawang opisina, ang Office of the Vice President o OVP at ang Department of Education noong siya ay nanungkulan bilang kalihim ng ahensya sa loob ng 2 taon. Higit pa rito, paulit-ulit na tinangka ng Vice Presidente na ilihim at pigilan ang paglabas ng impormasyon, mga dokumento at ebidensya tungkol sa kung paano ginamit ang mga confidential funds. Attorney Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Dahil dito, si Vice President Sara Duterte ay unfit o hindi nakarapat-dapat pagkatiwalaang maghawak ng pondo ng publiko. Sa loob ng 2 taon, si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng direktang kontrol sa confidential funds na umabot sa 612,500,000 pesos. Kabilang sa mga mabibigat na aligasyon laban kay VP Sara Duterte ay ang umano'y maanumalyang pamamahala at ang mga hindi kapani-paniwalang paliwanag o liquidation ng nasabing pondo. Sa madaling salita, ang 612,500,000 pesos ay tila naglaho lamang parang bula. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga detalyeng nakapaloob sa verified impeachment complaint tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa mga isinagawang investigasyon ng House of Representatives, nabunyag umano na ang mga tinatawag na confidential expenses ay hindi nagamit sa tamang layunin, kundi napunta lamang sa mga gawa-gawang gastusin o ghost expenses. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga reports, pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Noong 2022, tumanggap ang Office of the Vice President ng 125 million pesos bilang confidential funds. Ang perang ito ay naubos sa loob lamang ng 11 araw, mula Desyembre 21 hanggang 31. 4 sa mga araw na ito ay pampublikong holiday, kung kailan karaniwang sarado ang mga opisina o limitado ang operasyon ng gobyerno. Kasama rito ang Pasko, Rizal Day at Bagong Taon. Sa madaling salita, ang OVP ay gumastos ng humigit kumulang 11.4 million pesos kada araw sa kabila ng limitadong aktibidad ng pamahalaan. Sa sumunod na taon, naulit ang tila hindi makontrol at labis na paggastos ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Nakatanggap siya ng kabuuan ng 500 million pesos bilang confidential funds para sa taong 2023. Ang pondong ito ay mabilis ding ginastos ni VP Sara Duterte na nagastos ng 375 million pesos sa loob lamang ng 9 na buwan o 125 million pesos kada 3 buwan.
Ang bilis ng paggastos ng pondo at ang laki ng mahalagang tila hindi malinaw ang patutunguhan ay naging matinding dahilan para sa Kongreso na magsiyasat pa ng mas malalim sa mga kilos ni VP Sara Duterte. Ayon pa sa investigasyon, 16 million pesos ang ginastos sa rental at maintenance ng mga safe houses. Umabot ito sa humigit kumulang 1.45 million pesos bawat araw. Ang halagang ito ay lubhang kahina-hinala at hindi makatwiran. Isinumite ng Office of the Vice President ang dokumentaryong ebidensya ng pagbabayad o DEP na nagpapakita ng isang safe house ang nirentahan sa halagang 1 milyong piso noong Disyembre 26, 2022. 5 araw bago matapos ang liquidation period. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days. 16 million, very glaring na po yun. Sa makatuwid, umaabot sa 200,000 pesos kada araw ang binayad ng opisina ni Sara Duterte na tila mas mahal pa kumpara sa 1 linggong pananatili sa mga mamahaling hotel. Kapuna-puna na ang iniulat na gastos ni VP Sara Duterte sa mga safe house ay may parehong halaga sa magkaibang bilang ng mga araw. Noong unang 3 buwan o first quarter ng 2023, idineklara ni VP Sara Duterte na nagbayad siya ng 16 na milyong piso para sa upa ng mga safe house sa loob ng 51 araw. 16 million pesos pa rin ang ibinayad niya noong ikalawang 3 buwan o second quarter para naman sa 66 na araw. Subalit, biglang nag-iba ang halaga noong ikatlong 3 buwan o third quarter ng 2023 kung saan iniulat na gumastos ang OVP ng 5 milyong piso para sa mga safe house sa loob naman ng 79 na araw. Kahina-hinala ang tila pagbaba ng gastos kahit na mas maraming araw. Dahil dito, tinawag ng ilang mambabatas ang halaga at bilis ng paggastos na exorbitant, unconscionable at excessive o hindi makatwiran at sobra-sobra at itinuring ding itong suspicious o kahina-hinala. Sa isang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accounts, sinabi ni Gina F. Acosta, ang Special Disbursement Officer ng OVP, at ni Edward Fajarda, ang Special Disbursement Officer ng DepEd, under oath, na wala silang alam kung paano ginamit ang mga confidential funds. Isiniwalat rin na may direktiba si Vice President Sara Duterte na iabot o ipapasa ang mga confidential funds sa kanyang mga security officer matapos itong i-withdraw mula sa bangko. So, you do not have any copy of that? Wala po. It is only Colonel Dennis Nolasco who would have copies of this? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasubmit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, dun sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganon po ba? Yes, Your Honor. Ayon sa Commission on Audit, hindi maaaring ilipat ang responsibilidad ng pagpapalabas ng mga confidential funds. Ang mga security officer ay wala namang mandato o otoridad na humawak ng anumang pondo ng gobyerno. Ang confidential funds ng national government agencies, katulad ng Office of the Vice President, ay mayroon pa ring liquidation. Ayon sa Commission on Audit Rules and Guidelines, kinakailangang magpasa ng liquidation reports at accompanying certifications kung saan at paano ginasta ang confidential funds ng kanilang opisina. Sa mga documentary evidence of payment na ipinasa ng Office of the Vice President, mayroong nakita ang House Committee on Good Government and Public Accounts, malinaw at tahasang mga tanda ng pandaraya, kabilang ang mga sumusunod na issue o pagkakaiba at mga peking dokumento. Ang mga DEP ay naglalaman ng mga pangalan na halatang kathang-isip lamang, tulad ng Mary Grace Piatos. Kabilang pa sa mga sinasabing katawa-tawa at peking pangalan ay sina Kokoy Villamin,
Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, at 5 tao na may pangalang Dodong mula sa Team Dodong. Nariyan din sina Amoy Liu, Fernan Amoy, at Jogdi Ase mula naman sa Team Amoy, pati na si Beverly Claire Pampano, at mga pangalan ng pagkain o sangkap sa pagluluto tulad ni Miko Harina, Patty Ting, at Ralph Josh Deacon. Mayroon ding mga tao na ang apelido ay Kasim. Bagamat sinasabi sa mga DEP na magkakaibang tao ang tumanggap, kapansin-pansin na magkakapareho ang sulat kamay ng mga ito. Pinuna rin ng mga mambabatas ang physical impossibility ng actual disbursement noong December 23, 2022. 111 na katao ang nabigyan ng confidential funds sa loob ng isang araw at sa magkakaibang lugar. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? How do we explain this? It looks like from north to south, tip to tip po ng Pilipinas. By Batanes pa rin po. Sa 1,992 na pangalan na isinumite ng OVP, mahigit 1,322 ang walang birth record ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabuuan, tinatayang 254,898 milyon ang pondong na ibigay sa mga taong may questionableng pagkakakilanlan. Ayon sa verified impeachment complaint, kahit na sabihin na ang mga DEPs ay hindi peke o fabricated, ito pa rin ang nagpapatunay na ang confidential funds ay ginamit sa non-confidential activities. Sa makatuwid, ang pondong ito ay malversed. Sa katunayan, umabot sa mahigit 73 million pesos ang hindi inaprubahan ng Commission on Audit o COA dahil wala itong kinalaman sa mga layunin kung saan sila orihinal na inilaan na gamitin. Si Vice President Sara Zimmerman Duterte mismo ang pumirma sa mga certifications and accomplishment reports ng utilization ng confidential funds. Under oath, sinertipika niya na ang mga dokumentong ito at mga supporting documents ay tama at totoo. Kung kaya't ang mga documentary evidence of payment na ipinasa ng kanyang opisina ay matibay na ebidensya laban sa kanya. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang mga isyong kinasasangkutan ni VP Sara Duterte kaugnay ng confidential funds. Sa susunod na bahagi, ating titingnan at aalamin naman ang umano'y maling paggamit ng pondo ng DepEd nung siya pa ang kalihim nito.